May buntag sa tanang sa mga Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Karong adlaw mag-harvest kita og talong. Basta naa ta sa bukid guys. Natural na gid sa atong mga Bisaya asa man ta moadto nga mananom kay kini ang pagpananom sa kini sa mga kahiligan sa mga Bisaya. Kumbaga natural na kini sa tua. Kay dinhi maka-harvest kita or makakuha kita og mga gulayon, nga prutas nga ato magamit sa pang-adlaw-adlaw natong kinabuhi. O syempre, pwede po nato siyang pagkakitaan, pwede nato siyang ibaligya or pwede nato ipanghatag kung aduna na kitay daghang mga tinanom. Usually basta naka sa bukid o naka sa mga probinsya, ang paghinatagay sa matag usa sa matag silingan na ana adyo na kanunay present gina siya. Dili gina siya mawala sa mga Pilipino, kumbaga culture na nato ang maghatag og unsa man ato ang mga lagutmon or mga tanom nga naa sa ato ang palibot. So kani among talong amo kining ibaligya kay korpo man ni ani 4-5 ni katao nga nagtanom ni ini. May na lang na aming pang kuhaan sa amo ang pangalaw-adlaw nga pamugas-pugas. Kaya syempre kung dili naman ta mabuhi og kuan, wa tay bugas, kinahanglan ta bugas para ipares sa ato ang talong, diba guys? Ang pagpananom og talong dali ra kayo siya, labi na og naamoy tubig. Ang imong kinahanglan ang pagkugi ra jud, mao lang yun na siya. Kay kung wala kay pagkugi, wa jud tay ani. Nindot usab kaayo mananom sa kabukiran. Kay mingaw kaayo ang ato ang madungog ra ang mga hunis sa ibon, ang mga tingog sa mga insekto, mao kana ang baga music sa ato ang sa tong dunggan. Kung naka sa kabukiran guys, daghan kang pwedeng mahimo. Pwede ka mananom, pwede ka magbuhi og hayop sama sa mga baboy, kanding, kabaw ug uban pa diha nga pwede pod siya magamit sa ato ang panginahanglan sa puhon in the future. Pareha sa kabaw, baka, kanding, baboy, kay imo ha kaning ipatubuon inigabot sa panahon imo kining ibaligya. So dako siyang tabang sa mga mag-uuma or sa mga tawo nga naa sa kabukiran. Mao kini siya guys ang ato ang na-harvest nga talong, isa ka balde. Mao na siya ang amo ang tinanom. Kung kana siya guys, amo siyang i-classify kay syempre ang amo ang tanom, amo ang talong, wala ka na siya abono, wala po na siya fertilizer. Karon guys, mag-harvest po ta og okra. Kaya syempre, dili lang man pwede isa lang ka klase nga tanom ang imuhang itanom or gulayon. Kinahanglan, aduna po na siya pares, sama sa okra, kalabasa, batong, or ampalaya. Depende na sa imuha kung sa imuhang gusto nga itanom. Kani among pagpananom, amo ni siyang giplanuhan. Ituyo jud amo ni siya kay para na may makuhaan og income, source of income aside sa amo ang panginabuhian. Meron bang naipanginabuhian? Sorry naman. Kani ibaligya ra namon isa amo ang matag silingan. Diri sa mo ang kabukiran, sa mo ang barangay.
Kabalo mo guys, kung ang okra mahibalaan niyo kung guwang na. Kay ibalion niyo ang tip siya sa tumoy sa okra. Kung mabali na siya, pwede pa na siya maluto. Pero di na ganyan siya mabali ka na nagpasabot nga guwang na. Kani guys, mao na ni amo ang tanan og dara na amo ang kalabasa nga amo ang na harvest. So naami 14 ka buok nga kalabasa. First harvest na mo ni siya sa amo ang tanom. So ang kalabasa timbangon nato siya. Siguro mga around pinakadako siya, maybe 5 kilos siguro, 5 kilos. So ang presyo sa kalabasa karon perting baratuha. Unya ang similya hastang mahala. Kani amo ang kalabasa wala po ni sa fertilizer. Natural ra gyud na ang ihang katambok. So safe kay na siya sa ato ang mga consumer. Labi na nga dili kay sila ganahan og mga kuan, mukaon og na fertilizer. Sa talong pod, mga 1 kilo 8 ra ka buok. 8, so it means dagko gyud siya. So mao na ni ako ang na-harvest kay, so ako na siyang itimbang-timbang og tag 1 kilo kay ako na siyang i-post. Tapos man ihatod na siya sa tag sa kapanilay. So kanilang guys, mao to, bye-bye.